Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. O ito'y sinadya ni Bangag, sinadya ni Lisa Tanas, dahil alam naman natin, sinabi nga ni Atty. Glenchong, ang nagbilang ay si Lisa Tanas. 'Di ba? Sila talaga ang mandaraya. So, ang overvotes napunta kay Kiko at Lapid at kay Pam. Well, mga kababayan, baka ang boto ng Duterte napunta sa kanila ay para talagang dukutin si Harry sa Netherlands. Tapos ang sinasabi nitong mga bangag na ito, o kung matapak, kasi sabi ni Atty. Harry na lame duck daw itong si Bangag. O tapos sabi nitong kanilang tagapagsalita, o lame duck pala, ba't hindi ka umuwi? Ang kapal ninyong manakot kasi hawak ninyo ang batas. Hindi kayo lumalaban sa tama. Siyempre, pagtungtong pa lang ni Harry doon sa Pilipinas, sa airport, dadamputin na nila. Hindi naman, di ba? Dadamputin na nila, imamugshot nila. Ikukulong nila. At pwede ring lasunin o kunwari ilaglag doon sa airport. Bakit natin sinasabi? O ilaglag kahit saan. Mismo, ayan, babalik na naman tayo sa PIDEA leaks. Kaya nga ako, nagiinit ang dugo ko noon, di ba? Doon sa PIDEA leaks dahil binanggit na mismo, ipinresent na mismo ni Agent Morales, etong si Kumar, ang nasa likod at si Lisa Tanas, based on that video, nakausapin si Morales dahil inilabas ni Morales, nagtestimonya si Morales na si Marcos Jr., yes indeed, noong 2012 ay sangkot sa Polboronic, dapat i-raid niya. Di ba naalala nyo? Inilabas ngayon ni Agent Morales na kinakausap siya na wag nang tumuloy sa Senado at sumunod na lang kung ano ang offer ni Lisa Tanas at ni Kumar. Kung hindi siya susunod, si Lisa Tanas at si Kumar, according to that video, ay pwede siyang gurgurin sa pamamagitan ng aksidente o painumin siya ng formalin o kung ano pa man lason. Boom! Alright guys, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. Kita nyo yung preview. Ang lupit, no? Kumari ko yan, si Maring Maharlika. So ngayon mga kababayan, sa video nito, napanood nyo yung preview. Ikukwento ko na sa inyo yung laman ng video. Pero syempre, baka tinatamad kang panoorin yung full video. Ito kukwento ko sa iyo anong laman. Pero syempre, pag Maharlika, alam ko panoorin mo yung full video eh. Ngayon, nakikita nyo mga babayan, yung mga overvotes ay planado talaga yan. Ni Madam Lisa. yung kumari mo yun, si Madam Lisa. Biruin nyo mga kababayan, hindi pasok sa mga survey, hindi naman talaga dapat sila mananalo dahil wala mga laglag naman talaga yun. Biruin mo, sila pa yung mga nanalo. Ang lupit, no mga kababayan. So sa nangyari na yan, kitang-kita nyo naman ay talagang planado. Pero nakita nyo naman yung preview. Pero dapat mapanood nyo, ang lupit ng video na to mga kababayan. Si Maharlika pa naman na nagsalita. Ngayon, itong dulo ng video, nasa dulo yun. Kung gusto mo, i-fast forward mo na. Pero nakita mo sa preview. Pero ganito, kukwento ko na lang sa'yo. Baka tinatamad ka, baka naglalaba ka, di ba? So, ito pa lang si Atty. Harry Roque. Grabe pala ang pagplano sa kanya, no? Paggurgur, lasunin, ilaglag sa eroplano, di ba? Tapos pinapauwi si Atty. Harry Roque. Ikaw ba naman uuwi, hawak mo ang batas dito sa Pilipinas, kayo ang nakaupo, tapos papauwi nyo, sasabihin nyo kung matapang. Di ba? Kahit ako hindi ako uuwi. Di ba? Hayaan nyo muna pagka si Tatang Digong or mga Duterte na ulit ang may hawak ng kapangyarihan ng Pilipinas, ay uuwi na si Atty. Harry Roque. Susunduin ko yan. Di ba? Kita nyo naman yung planado na paggurgur kay Atty. Harry Roque. Ay binunyag ni Maring Maharlika. Aba, kakalabanin mo ba naman yung kapangyarihan ng Pilipinas tapos nadidiktahan yung mga talagang matataas na opisyal? Ay di, wag na, hindi ako uuwi, di ba? Atty. Harry Roque, shoutout sa'yo. Huwag kang mag-alala, malapit ng bumagsak ang mga kapangyarihan ng Marcos, Huwag kang mag-alala. Yung mga PDP natin, hindi man lang pumasok talaga silang lahat. Alam nyo naman na karamihan po ay straight, bakit nagkagayon? Kita nyo naman yung mga boto na mga na-overvotes ay napunta sa kay Lito Lapid, kay Bam, no? Kay Kiko, di ba? Sila pa nanalo.
Oh. Pero sana, kung kayo man nanalo sa gawan ng administrasyon, sana umano kayo, bumaliktad na rin kayo kasi alam nyo naman yung tama at mali, di ba? Sila may mga bumaliktad na nga, di ba? Sa mga video natin may mga bumaliktad na, di ba? Ayos na yan. Kasi alam ko yung mga yan, ginamit lang din si Marcos, di ba? Pero kahit sa puso nila, sila, mga Tatay Digong. Hintayin pa natin. Marami pa tayong marami pa tayong pakikipagbaka, mga kababayan, no? At ay magtatagumpay pa rin tayo. Buti na lang nakapasok sila Senator Marcoleta, no? Si Senator Bongo, si Senador Bato, si Villar. Ato niyan, huwag kayong mag-alala. Si Madam Amy Marcos, di ba? Shoutout sa iyo, Mare. Okay lang ha, basta yung mga pinangako mo at yung mga sinabi mo na ikaw ay tutulong kay Tatay Digong na makauwi at ay hindi ka panig sa kapatid mo, wag naman sana ikaw manggagamit at ay sinuportahan ka naman din ng mga Duterte fans o yung mga sumusuporta kay Tatay Digong, kaya po kayo nanalo. Kung hindi ka naman inendorso ni BP, hindi naman ho kayo mananalo, kaya dapat ay magtulungan tayo. Kita nyo naman sa isang video ko guys, panoorin nyo itong video na tapos yung nakaraan, panoorin nyo, ang ganda nun. Pinakita ko rin dito yung dam na sinasabi ni BBM na nagpagawa siya ng dam. Hindi naman sa kanya yun tinutuloy niya lang yung mga proyekto ni Tatay Digong, di ba? So ganito mga babayan, naikwento ko na sa inyo yung laman, pero alam ko bitin pa rin kayo. Panoorin niyo yung video ko dito sa susunod na pag yung matapos akong magsalita. Yung paggurgur, yung mga overvotes, nako, pagmumurahin na naman sila ni Maring Maharlika, lalo si Lisa Marcos. Yari ka ngayon, Lisa Marcos na naman dito kay Maring Maharlika. So kung nagustuhan mo itong video natin mga babayan, please subscribe Maharlika, Boljak TV. Ako si Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. Paki-like naman, paki-share para mapanood ng mga kumare natin na hindi naabot ng mga video natin. Okay, play mo na yung boy. Kasi si Mare na gusto na i-play na yung video, gusto na i-pass forward no? And then don't skip the ads, okay? Para kita naman tayo kahit konti. Alright, i-play mo na yung boy. Let's go! Kung ito ba ay machine ang may problema kaya nagkaroon ng overvotes o tao talaga ang nagkamali? Teka lang, tingnan natin to. Okay? Ngayon mga kababayan, tama yon. Mga kababayan, sa transparency o sa ating, para sa mamamayang Pilipino, hindi ito para lang sa mga kumakandidato. So, ano ba ang may problema? Makina, supalpak yung Miro. We spend like 40 billion. Sabi nga ni Attorney Glenn, kasi monitored na yung mga eksena dyan, like almost 40 billion. Doon pa lang sa machine, gumastos tayo ng 18 billion. Kayo dyan sa Pilipinas, taxpayers money yan, 18 billion. Kung ganun lang naman na palpak itong makina na ito, mas malala pa nga doon sa Smartmatic. O ito'y sinadya ni Bangag, sinadya ni Lisa Tanas, dahil alam naman natin, sinabi nga ni Atty. Glenn, ang nagbilang ay si Lisa Tanas. Diba? Sila talaga ang mandaraya. So, ang overvotes napunta kay Kiko at Lapid at kay Bam. Well, mga kababayan, baka ang boto ng Duterte napunta sa kanila. Kaya nga napakabuti sana kung mabubuti, kung matitino. Lalo na yung Committee on Electoral Reforms at ang chairman nga dyan, si Mangga. Baka hindi nanalo si Mangga. Diba? Kasi sukang-suka yung tao sa kanya. Sige, Matching, sukang-suka ang tao sa kanya. So, ang sa akin lang, ano ba, nasaan, hanggang kailan na lang kayo magsasalita. Pero good thing naman, itong ating mga magigiting na mga abogado, ituloy-tuloy nyo yan, mga sir. Diba? Malay nyo kayo pala nanalo. So, i-insist natin to 18 million. Total of 18.2 million na overvotes. Ganon ba kasyo nga ang mga Pilipino? At ito'y, kahit na saan ka pumunta yata ng panig ng mundo, ito ay napaka-imposible na magkaroon ng overvotes. Kaya nga, Attorney Torion, Attorney Vic, Attorney Lambino, lahat ng mga abogado, actually, bilib ako. Kasi sayang itong mga abogado na may alam. Hindi lang basta may alam. May utak. Ito sana yung mga abogado na dapat na naglilingkod sa atin. Di ba?
na meron talagang concern, 'di ba, sa ating bayan. Kasi nga ang mga senador, sila yung gumagawa, Kongreso ang bumabalangkas, gumagawa ng mga batas para sa ikabubuti ng bayan. Pero tignan niyo yung mga nanalo, nakaupo lang, si Lapid, si Kiko Matching na ang tagal na, 'di ba? Diyan. Etong si Bam Aquino, okay, na nag-claim na siya daw ay ang author nitong tertiary bill na ito. Pero hindi naman. But I mean, I don't care kung sino ang manalo. 'Di ba? Ang problema lang kasi natin, sino talaga ang nanalo? Sino itong 18 million na mga nag-overvotes? Makikita naman 'yun sa Makikita naman 'yun sa sa voters receipt. Ito yung laging sinasabi ni Attorney Glenn Chong. Kaya nga wala ka patutunguhan ang bayang Pilipinas kung paulit-ulit na lang. Kung pababayaan ninyo ito, ganito rin ang gagawin nila. Tapos gusto nyong patakbuhin si Inday Sara. Natin pala. Siyempre gusto natin. Para mas secure na manalo ang kandidato natin, whether si Inday Sara o I doubt it sa mga kandidato nila, na mabilang ang tama ang boto, dapat ngayon pa lang bitinin na ng patiwarik si George Garcia at paaminin sino ang nag-set up, bakit nagkaroon ng 18.2 overvotes. Bakit napakadami? 18 million ang hindi marunong moboto. Totoo ba talagang nag-overvote sila? O makina ang may diferensya dahil naka-set up na sa makina nila? Imposible kasi kung titignan mo, mga kababayan, nag-reflect ang boses ng taong bayan, boses ni Pangulong Duterte, boses ni Inday Sara sa OFW. Nag-reflect din sa Mindanao. Nangunguna yung Duterte 10 ito. So saan nanggaling itong 18 million na overvotes? Anong lugar? Yan ang gusto nating malaman. Saang mga lugar itong 18 million overvotes na ito? Right? Tapos ngayon, hindi ko na ngayon subukan nyo nga, tignan nyo yung NAMPREL. Bakit hindi na ngayon ma-access ni Maharlika yung data dyan sa kanilang website? Bakit hindi ko na makita kung ilan ng overvotes? In the past, click lang ako ng click, nakikita ko kung ilan na yung overvotes, ilan na yung mga undervotes, overvotes, di ba? Pero ngayon hindi na natin nakikita. So, mga kababayan, wag nating tututukan to. Ako nagpapasalamat talaga ako dito sa ating mga palangga, sa ating mga kababayan, lalo na nga itong ating mga Duterte 10. I hope talagang sila ay manindigan at wag nilang tigilan. I know they're busy sa buhay nila, pero ito ay mahalaga sa taong bayan kasi ang paulit-ulit na lang, wala na talagang mangyayari sa bayan ninyo. Sa bayan ninyong mahal, sa bayang Pilipinas. Okay, substantial amount yung overvotes, kaya dapat i-manual count na yan, sabi ni Selena. Clean loans nila para di marikita ang real score. Can you Google, baka ako lang may problema sa website ko. Nakikita nyo ba yung mga overvotes and undervotes ngayon sa NAMPREL? Alam nyo, mga kababayan, kitang-kita ninyo na loser na talaga itong bangag na administrasyon. Pero dahil loser sila at mga bangag ang karamihan sa kanila, huling-huli sa mga bunganga nila, recent kahapon dyan sa Pilipinas, di ba itong si Toby Tiangco, yung kanilang campaign manager na yan nila, di ba, ng alyansa ng mga bangag. In-interview siya. Okay? So, pinag-usapan nila yung dun sa ABS-CBN interview niya. Tinanong siya ng reporter, yung patungkol dito sa impeachment nga ni Inday Sara. Mga kababayan, right? Ang sinasabi ni Toby Tiangco ay nag-usap sila na ni tambaluslos ng mga leaders or House Speaker diyan sa House of Groves. So sinabi niya doon na pinag-usapan nila, okay, ang pag-impeach kay Inday Sara. Pero naramdaman nila na nagkaroon daw ng backlash. Okay? At nagkaroon ng backlash dahil sa kanilang pag-tugis o pag-target kay Inday Sara. Okay? Ang sinasabi niya sa kanyang interview, yung tungkol daw sa impeachment, okay?
ang siya daw, hindi daw siya sang-ayon. Okay? Hindi daw siya sang-ayon daw sa impeachment na yon. Pero, ang may gusto talaga, ang Congress, ang tambalustos, at mayroong basbas, etong si Bangag. Pinag-usapan nila na naka-apekto sa kanilang mga kandidato, yung kanilang mga local candidates at iba nilang candidates, na hindi na ipanalo dahil sa effect na ginawa nila sa pag-kidnap ng Bangag administration kay Pangulong Duterte. Ang sinasabi dito ni Tiangco, mga kababayan, na yung impeachment ay talagang nagkaroon ng backlash sa kanilang alyansa ng mga Bangag. So pinilit daw ng kanilang mga kasangga nila itong impeachment na to, even na sabi niya, winarningan daw niya na dapat wag gawin kasi magkakaroon ng political implication, which is ayun na nga, 'di ba? Tignan mo si Wakwak Garcia natalo sa Cebu, 'di ba? Tignan mo yung ibang mga kandidato ng mga alyansa, 'di ba? Mga talunan. So ngayon, mga palangga, inamin mismo ni Tiangco na nagkaroon daw ng conditional release ng mga pondo. Yung mga pumirma para i-impeach si Inday Sara, sinabi niya mismo sa kanyang interview, mga kababayan, na pinangakuan talaga na i-release ang kanilang mga budget para sa kanilang mga distrito. Kaya sila ay napilitan ngayon na pumirma dyan sa impeachment na yan, kahit hindi man sila hindi talaga sila siguro anti-Duterte, kaya lang mga walang paninindigan. Ngayon, nung nagpuirma sila ng impeachment, mga palangga, ay hinihingi nitong ibang mga kongresista na pumirma itong pinag-usapan na i-release yung kanilang, pondo, ay hindi rin sila nabigyan, yung iba lang. Okay? Yung iba lang. Kaya nga sabi dito sa kanyang interview, ang buod ng kanyang interview, ay talagang nagkaroon ng impact, negative impact, backlash, na hindi nila na-anticipate etong ginawa nilang panggipit, pang-target kay Inday Sara. 'Di ba? Kasi nga, gusto nilang, ngayon pa lang, gusto ni Tambaluslo, syempre, talagang gurgurin na ang Vice President, ang mga Duterte, sa larangan ng politika. Para nga siya ay maghari dahil gusto nga niyang tumakbo sa 2028, di ba? So ang ginawa nila, pinag-usapan din nila na naka-apekto dahil, di ba, yung INC ay nagkaroon ng protest noong January na sumusuporta, nananawagan na unahin ang problema ng bayan, hindi yung pag-impeach kay Inday Sara. So ito din yung parang konteksto ng kanyang sinasabi. So yung iba nilang mga alyansa ng mga bangag hindi na-endorse ng INC, kaya nga, talunan yung karamihan sa kanila. Diba? So sobrang talunan. So ngayon, pero sinasabi dito ni Tiangco na talagang nag-usap sila ni Bangag Jr. Okay? Tungkol dito sa impeachment ni Inday Sara. Inamin niya, sabi niya nag-meeting daw sila, 'di ba? Tapos mayroon pang mga advice siya na parang wag ituloy, pero tinuloy pa rin and everything. Ngayon, so ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin talagang pinagtulungan nila si Inday Sara, tinarget nila, pinagplanuhan nila. Hindi dahil si Inday Sara ay may kasalanan dito sa binabato nilang confidential fund, kundi tinarget, pinagtulungan ni Lisa Tanas, ni Bangag. Dahil inamin mismo ni Tiangco Diba na nag-uusap sila prior dito sa impeachment ni Inday Sara. At itong si pamunuan daw ng yung speakership. Sino bang speaker? At itong mga buwaka ng Genemes dito na mga walang paninindigan sa Congress. Yung pumirma kay Inday Sara. Pero yung iba, luhaan, I believe hindi rin lahat na release yung kanilang pondo. Yun ang pagkakaintindi ko. So, malinaw na kinarma talaga itong Bangag na ito. Kaya naman walang pagmamahal sa kanya yung tao. Kitang-kita ninyo. Okay? Inamin mismo ni Tiangco, magkakamag-anak yan nila, di ba? Sila magkakamag-anak yan. I think yung but anyway, di ba? Inamin niya mismo, okay, na after na pumirma, itong mga ibang hunghang na mga kongresista, ay hinold pa rin nila yung tinatawag niyang conditional release.
Okay? Dito yung pag-release ng pondo. Alright? Ngayon, mga palangga. So, ang iba, hindi nila na-release. Yung iba, yung malapit lang sa luwag, yun ang na-release siguro. So, ngayon, mga palangga, ang pangako nila na kapag pumirma itong mga kongresista na to, ay bibigyan nga ng pondo. Pero after that, yung iba pala ay nagoyo din based doon sa kanyang konteksto ng kanyang pag-amin na sinatanong daw, sino ba nag-authorize niya ng pangako na yan, ng conditional, na yan, release na yan, da. So, kinausap daw niya, okay, si Bangag Jr. Sabi ni Tiangco, dahil nga sinisingil ng mga buwaka ng Jenimes na kongresista yung pinangako na pag-release ng mga pondo nila sa kanilang mga distrito at sila ay napilitan lang dahil kung hindi daw sila pipirma ay hindi sila bibigyan ng pondo yung kanilang mga distrito. True enough yan. 'Di ba? Totoo talaga. Kaya nga my God, mga kababayan, ano bang gagawin natin sa mga hinayupak na to? Kinausap ni Tiangco. Okay, ni Toby Tiangco, si Bangag, ano ang sabi niya? Sir, kasi ganito, sinasabi nila, meaning yung mga pumirma para impeach kay si Inday Sara. Pinangako daw kasi yung conditional release. Ngayon, dahil mandorobo si Bangag, sabi daw niya, wala namang ganyang usapan. Imagine ninyo, kita ninyo, dahil wala kayong mga paninindigan na mga kongresistang mga hinayupak kayo. Talk is cheap. Pangakuan lang kayo ni Tambaloslos, yung iba pala hindi nabigyan. Yun ang kanyang sinabi sa kanyang interview, mga kababayan. So, anong ibig sabihin nito? Ang hinabol lang nila, kaya sila talaga yung budget na gusto nila. So, this is not about dahil nanindigan sila, kailangan managot si Inday Sara sa kanyang mga ginawang mali. Diba? Walang ganun. Kasi wala naman talagang impeachable offense si Sara Duterte. So, kaya lang nagkaroon ng impeachment dahil sa pangakong mga budget sa kanilang kanya-kanyang distrito. Dahil the moment na hindi sila pumirma, ngayon ay hindi i-release yung kanilang mga pondo. See now? Lumalabas mismo sa bunganga ng mga jutang Jenimes na ito. Diba? Ano daw ang sabi ni Tiangco? Nung pumirma na itong mga taong itong mga kongresista na ito, dahil nagwawala na rin, na hinihingi. Sabi niya, sir, sabi daw niya kay Bangag, so, anong gagawin natin? Diba? Kasi pinangangkuan natin to, pinangangkuan daw ito nung speakership, ni Tambaloslos. So, problema natin ngayon yan. Ano gagawin natin? Nangako tayo na i-release natin yung kanilang mga budget dahil sila ay pumirma para i-impeach si Inday Sara. See? Nakita niyo yung litrato o larawan ng buhay niyo dyan sa Pilipinas. Hindi ini-impeach si Sara Duterte dahil siya ay nagkamali. Ini-impeach siya ng mga pumirma dahil pinangakuan ng Bangag administration ni Lisa Tanas na kapag pumirma kayo laban kay Sara, ito ang mapapala ninyo. Ito ang budget. Kung hindi kayo pipirma, wala kayong budget. Now you enjoy that. Enjoy nyo yan. Huwag kayong manindigan. Ipagpatuloy nyo. Huwag kayong lumaban. Huwag nyo i-push itong tungkol sa electoral fraud. Itong bago, itong nabalitaan ninyo ngayon, na huling-huli na mismo sa bibig ang malalansang isda. Di ba? My God. Tapos ang sabi daw ng mga kongresista, kaya naman sila pumirma kasi wala silang choice. Kasi iipitin ang pondo nila. See that? So, anong klase mga tao ang nilalagay natin dyan? Which is yung iba dyan, hindi naman natin nilagay. Hindi yun naman nilagay. Dahil yung iba dyan, nanalo sa pandaraya. Yung mga nasa Congress, wala silang mga bayag. Wala silang balls. Kasi ang pinanindigan lang nila kung paano nila makuha yung budget. Pero kung nagkaisa sana sila, para sa Pilipino, na teka muna, nagsalita sila sa taong bayan, nagpa-press con sila, kami si Congressman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ito yung ginagawa ng Presidente, ito yung ginagawa ng Speaker of the House, kami ay pinipilit na permahan itong impeachment ni Inday Sara kasi hindi kami bibigyan ng pondo. Ito hindi naman pera ng mga buwaka ng inang ito, pero pinipilit kami na permahan ang impeachment ni Inday Sara. See that? Ibig sabihin, mga kababayan, wala nang saysay
ang buhay ninyo sa Pilipinas kung papayagan ninyo na ang mga nakaupo sa Kongreso at Senado ay pera-pera lang at alam naman ninyo yan at natatakot o tinatakot ng kasulukuyang nakaupo na bangag na Adictus Benedictus para targetin ang isang kandidato, ang isang Inday Sara. 'Di ba? Umamin mismo, sinabi mismo ni Tiangco sa kanyang interview, 'di ba? Na siya ay na itong mga kongresista ay pumirma kasi nga ito ay puwersahan, takutan pala. Parang gano'n na rin 'yun, 'di ba? Takutan. So ngayon, dahil nakita ng mga OFW, nakita ng taong bayan na ang ginawa kay Sara ay isa lamang political, motivated or pansariling interest ng bangag na administrasyong ito. Kaya nga nag-backlash, inamin ni Tiangco na nag-backlash sa kanila yung ginawa nilang panggigipit kay Inday Sara at ginawa nilang pag-pressure dito sa mga kongresista na to para permahan itong impeachment ni Inday Sara. Hindi nila ginagawa yon on the merit of what? Dahil si Inday ay talagang may ginawang mali. Di ba? Hindi. Wala silang nakita, kundi ang nakita lang nila yung budget na malaki. Actually, I just cannot say may puting ahas. Okay? Sinabi ko to sa inyo, I think, December. Remember December, sinabi ko sa inyo na nagkaroon ng party itong sila Tambalosos, binigyan ng magkano ba yon? Kung tama ba pagkakatanda ko, tigpa 500,000 o million ng mga bonus yung mga umattend doon sa Christmas party. Remember that? Meron dyan isang kongresista na napakaingay ang jutang genimis na yan na laging inaano si Inday Sara. Okay? Hindi ko lang pwede sabihin muna yung pangalan niya pero bunubolja ko. But ito sa pagkakataon na to, kasi mapipinpoint niya kung sino ang puting ahas ko, baka patayin, okay, gurgurin. Pero sinabi mismo, mga kababayan sa akin, na yung kongresista na yan ay tasked para naatasan, tirahin si Inday Sara para nga, syempre, mag-create sila ng negativity para laban kay Inday. Pero ang sabi niya sa akin, Miss Maharlika, wala daw siyang magawa dito sa kanyang mahal sa buhay. Okay, yun na lang ang code niya. Mahal sa buhay. Pero itong taong ito, I believe, ay supporter ng mga Duterte. Wala daw siyang magawa kasi nga, ang sabi nitong kanyang mahal sa buhay ay pag hindi sinunod si Tambaluslos, okay? Pag hindi ginawa yung pagtira kay Sara Duterte, ay tatanggalan siya ng budget. Somewhere sa north, taga-norte, papuntang norte. Norte ba yon? Medyo malayo na, basta dito lang banda yon eh. 'Di ba? Magaganda ang mga karagatan doon sa area na yon. Alright? Yun yung clue ko. So ngayon, mga kababayan, basta yun. So anyway, so nakikita ninyo, alam ko na to, kaya hindi naman ito nakakasorpresa, no? Hindi ito surprise na, ay wow, di ba, nalaman na natin na si Bangag pala at si Satanas at si Tambaluslos. Mga kababayan, kitang-kita na talagang tinatarget si Inday Sara kasi nga, lalo na ngayon, midterm election, nakita ninyo. OFW votes Duterte. Mindanao, Visayas votes Duterte. Kaya nga saan nang galing yung 18 million na yan na overvotes? Kaya nga talagang dapat i-push natin ito. Kasi ito si Toby Tiangco, nagsabi pa daw siya na wag na muna natin gawin po, parang wag muna. Kasi wag before election. Pag-isipan nating mabuti. Ganon pa. Inamin ngayon, ang tanga, ano ba yun? Nakapulburon ka ba, Toby? Bakit ka umamin? Diba? Huling-huli eh. Pero nakita ko yung face lock niya, parang ngarag-ngarag. Parang tignan nyo yung mukha ni Toby Tiangco, yung bago para siyang, ngarag-ngarag Sabi daw niya dito, kay Bangag, at sa kanya makasaman, wag muna natin, ito yung konteksto, wag muna natin gawin na i-impeach si Inday si BP Sara. Wag bago mag-eleksyon kasi, baka maapektuhan tayo, pag-isipan natin mabuti. O, diba? Hindi daw sumunod sa kanya. Kasi sabi niya, hindi lang itong political consequence daw. Sabi niya, marami pang mga pwedeng maging consequences, sabi niya, kapag ginawa natin to. Diba? Meron tayo, sabi niya, impeachment proceeding.
'Di ba? Ayan, madugo yan. Tapos ngayon, pinakidnap pa nga si Pangulong Duterte. Eh di nakita nila, ang sinasabi nila na walang supporter ang mga Duterte. Kita ninyo kung paano sila, paano mag-protest vote, ika nga, itong ating mga palangga. Tayong lahat. And now, etong pinakamalaking issue ngayon, yung 18 million. 18.2 na overvotes. 'Di ba? So itong ginawa nila ay ang ginawa nila pag-impeach kay Sara, yun na nga, nag-backlash, parang ginurgur nila yung mga sarili nila. When I say ginurgur yung what? Yung kapalaran ni Wakwak sa Cebu. 'Di ba? Si Abante Cedilla, 'di ba, talunan. Si Kimbo, talunan. Si Mr. Google, si Fernandez, talunan. At marami pang iba. Sino pa yung mga talunan, 'di ba? So eto ngayon, nakita ng taong bayan kung paano sila manggipit dyan sa WAD committee na yan, sa TRICOM na yan, not only sa mga vloggers, pero sa lahat. At kay Attorney Harry Roque, later on, we'll talk about Attorney Harry Roque. So ngayon, mga kababayan, tinanong siya ng reporter, itong si Toby Tiaco, so ano yung naging adjustment ninyo? Since, yung mga taga Mindanao, di ba, nagagalit. Ang ginawa pala, hindi sila masyadong tumutok sa Mindanao kasi ayaw na nilang gumastos. Inamin niya, di ba? Kasi ayaw na nilang gumastos kasi alam nila magiging talunan sila doon eh. Dahil hindi sila uubra sa Mindanao. At even sa Visayas. Di ba? Sabi niya, ba't pa kami pupunta sa Mindanao? Di ba? Mag-suspend pa daw sila ng kanilang mag-spend ng time, resources. Tapos hindi naman namin makukumbinsi ang tao doon. 'Di ba? So pumunta na lang daw sila sa lugar doon sa makukumbinsi nila o mauuto nila yung tao. Sabi niya, and if we go there, sabi niya sa bilang isang, as an alyansa, balansa, sabi niya imbis daw na makasingit-singit yung mga kandidato nila as individual, pag sinabi daw alyansa, ay damay-damay na silang lahat. See that? Na-feel nila yung power ninyo, mga palangga. Ang Duterte power na-feel nila, alam nila eh. Hindi sila tumutok sa Mindanao. Kahit ano pang bigay nila ng mga ayuda, alam nila na bokya sila doon. At napatunayan yun. Nakita nyo, sa Davao, landslide. Diba? Nilamon ng buo ng mga Duterte, pamilyang Duterte, ang kanilang mga kalaban. Kita nyo yung si Migaon. Tignan mo yung pamilya Nograles. Tignan mo, 60,000 votes. I think 60 plus thousand. Compare sa boto ni Pangulo Duterte, 400 plus, di ba? Kung tama ang pagkaalala ko. My God! Nakikita ninyo? Wala pang kapakampanya kay Pangulo Duterte yan, ha? Kinulong pa nila, o dinukot nila. Dinala nila sa dahig. Ano pa ngayon? So, alam na natin ang galawan ng mga bangag na ito, kaya yung impeachment po ni Inday Sara ay hindi dahil si Inday Sara ay may nakita silang probable cause na ito ay nagkasala sa taong bayan, kung hindi nakita nila na si Inday Sara ay threat sa 2028 at ang mga Duterte, kaya ang kanilang misyon ngayon pa lang ay sirain na. So para hindi sila magwagi sa paninira nila, mga kababayan, ngayon pa lang panagutin nyo na si George Garcia. Panagutin nyo na ang COMELEC. I-push nyo si Amy Marcos, di ba? Baka nga malaman pa natin na hindi talaga siya nanalo dahil sa committee. Kaso wala nang time, sa June 30, magbabago na Wala nang, I don't know kung may time pa. Kasi nga siya ang head o chairman ngayon ng Committee on Electoral Reforms. Na lagi niyang sinasabi na hybrid election, mano-manong botohan at automated na transmission. Diba? So kitang-kita ninyo, mga kababayan, na talagang inamin ng mga bangag through Toby Tiaco yung kanilang pagbagsak o pagiging talunan sa Mindanao, 'di ba? Asa ng mga bagong alyansa ng mga malalansa. 'di ba? Dahil sa kanilang pag-impeach dyan kay Inday Sara, kaya tignan ninyo, even yung INC ay hindi dinala yung kanilang mga kandidato. So kitang-kita nila kung paano maghiganti ang mga Duterte voters. Nilampaso talaga sila. Kaya nga lang, ito may malaki tayong issue ngayon dito sa overvotes na to, na how come? Diba na nakapasok itong si Matching, nakapasok si Bam Aquino, si Lito Lapid, at yung iba pa.
Kaya talaga wag natin to bibitawan. Kailangan wag kayong mga Duterte 10, Duterte 7 na lang kayo dahil yung tatlo nandoon na, di ba? Kayo, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Lambino, Jimmy Bondo, Hinlo, Salvador, sino pa yung isa? Si Mata, 6. Sino pa yung isa? Hindi ko nabanggit. Di ba? Kayo talaga ay what? Huwag kayong tumigil. Dapat nakikita namin kayo sa social media. Huwag nyo tong tatantanan. Kitang-kita ang pandaraya. I-push nyo ito. Lahat ng mga alam nyo sa batas, anumang legal, Attorney Torion pala, si Pastor Kiboloy, nare-represent na Attorney Torion. Di ba? Ayan, magaling na abogado. Huwag nyo tong bitawan. I-push nyo ng i-push ito para malaman ng taong bayan saan ang galing. Saan ang galing, saan mga lugar yung 18 million overvotes na ito? At talaga bang makina ang may kasalanan o ito'y nakaprograma na? Diba? Nakaprograma na mga kababayan ang kanilang pangdaraya. So now, ngayon, diba ngayon, tignan mo, nung recent na nagkaroon ng, ano tawag dyan? Briefing itong Malacanang, itong tara-tara nila, 'di ba? Nagkambyo sila, 'di ba? Hindi na raw tututukan ni Bangag itong impeachment kay Sara. 'Di ba may mga ganun sila, bigla silang kumambyo kasi alam nila na wala silang patutunguhan. Baka ito pa ang magpapadiskaril, magpapabilis sa pagbagsak dito kay Bangag. Alright? Sa bangag na ano na 'yan, na ang tawag dito, na pamumuno. So ngayon, anong gagawin natin ngayon? Okay? Dahil nga yan ang isip ngayon, yan ang pinaka-trending ngayon. Binalikan na naman nila si Attorney Harry Roque. So kahapon nag-release sila ng ng warrant of arrest sa kasong human trafficking. Imagine nyo kung gaano kawalang hiya ang DOJ, ang gobyernong Bangag para, tingnan ko lang to para anuhin si Spokes Harry. Si Attorney Harry, isa pa lang ang kanyang warrant of arrest. Okay? I don't know, isa pa lang, di ba? Ako, 7 yata o 8 warrant of arrest ang inimbento ng DOJ. Ang inimbento ng PNP. Ang inimbento ng NBI. When I say invento, nag-fabricate sila ng fake address, di ba? Kinuwento ko na sa inyo. Kaya, Harry Roque, Attorney Harry, huwag ka mag-alala, isa lang yung warrant of arrest mo. Ako 7. Gamit ang fabricated address, fabricated crime nitong mga bangag na ito. Kaya hindi natin sila tatantanan. Mga kababayan, sinasabi na ito ay qualified human trafficking daw ang ginawa ang kinaso nila kay Harry Roque. Natatandaan ninyo na si Spokes Harry Roque ay bilang isang abogado, okay, ay yung kanyang kliyente ay sinamahan lang niya doon sa pag-settle ng bill nila, ng kanilang mga dues doon sa saan yan? Sa anong department yan? PAGCOR, okay? Wala namang actual na ni-recruit, okay, si Spokes Harry Roque. Wala siyang actual na ni-recruit o kumuha ng mga iba't ibang lahi para gawing, let's say for example, ano tawag dyan? Child labor o gawing pokpok, di ba? Katulad ng mga bangag. Wala naman siyang ginawang mga actual na, pagdestrongkar o hindi niya pinagkitaan yung mga sinasabing, ano tawag dito? Tinraffic niya ng mga personalities. Wala namang ganun. Kung meron ng pagkakamali, yung pinabato nila, yung pogo-pogo, kasi kinukonek yan kay Spokes Harry, di ba? So ngayon, kung may ginawa man, yung kanyang kliyente, di ba? At kung labas siya doon, bakit si Harry Roque ay tina-target ng mga bangag? Wala siyang in-exploit. Si Lisa Canas meron. Si Marcos Jr. na may kinidnap, tsaka si Lisa, di ba? Yung 2 minor de edad, pero walang ginagawa itong jutang genimis na NBI ng DOJ. Wala naman silang gagawin kasi magkakasabwat sila. Pero nagigil sila kay Harry Roque dahil nga syempre, maliban sa supporter yan ni Pangulong Duterte, ay galit na galit sila dahil nga pinagbibintangan nila na si Harry ang punot dulo nitong pulboronic video na
pinaviral natin. Ang sabi ni Spokesarian, the issuance of warrant of arrest forms, sabi niya, part of the unjust prosecution, which is, sabi niya, the basis of my application for asylum in the Netherlands. Yun nga, gagamitin na naman ni Harry. Tandaan ninyo, yung authentication po ng pulboronic ni Bangag, yung sumisingot siya, ay pinorward na rin ni Harry Roque sa Netherlands. Diba? Alam nyo na yon. Sabi ni Spokesari, I am a victim of political persecution by the Marcos government because I am an ally, of the Dutertes. I will seek all available legal remedies to secure my life and liberty, which are currently under threat. I reiterate, there is no flight as evidence guilt, but the exercise of a human right to asylum, sabi ni Spokes Harry Roque. Wala man maipakitang ebidensya itong DOJ, itong mga bangag na ito, na nagkaroon ng qualified human trafficking na ginawa si Spokes Harry. Ang binasihan lang nila yung sinamahan yung Cassandra, di ba? Doon sa Pagcor. Meron bang ginorgor si Harry doon sa mga ni-recruit, quote and quote? Meron ba siyang sinampal katulad ni Lisang nananampal na mismo si Bangag ay sinasapak niya? Wala namang ganon, di ba? So mahirap ito mapatunayan, mga kababayan, ng Bangag administration. Kasi wala naman silang ebidensya eh. Meron bang testimonya? Well, pwede silang maghanap. Di ba? Magbabayad ang mga bangag, nakukuha sila ng mga biktima. Kunyari, inano ka ni Harry, di ba? Pwede silang kumuha ng mga ganyang peke-peke. Pero pagdating sa korte, hindi naman magsastand yan kung ito ay puro kasinungalingan. Pero ang ginagawa nila ngayon kay Harry Roque, mga kababayan, ay para talagang dukutin si Harry sa Netherlands. Tapos ang sinasabi nitong mga bangag na ito, kung matapak, kasi sabi niya, Atty. Harry, na lame duck daw itong si Bangag. O tapos sabi nitong kanilang tagapagsalita, lame duck pala, ba't hindi ka umuwi? Ang kapal ninyong manakot kasi hawak ninyo ang batas. Hindi kayo lumalaban sa tama. Siyempre, pagtungtong pa lang ni Harry doon sa Pilipinas, sa airport, dadamputin na nila. Hindi naman, di ba? Dadamputin na nila, imamugshot nila. Ikukulong nila. At pwede ring lasunin o kunwari ilaglag doon sa airport. Bakit natin sinasabi? O ilaglag kahit saan. Mismo, ayan, babalik na naman tayo sa PIDEA leaks. Kaya nga ako, nagiinit ang dugo ko noon, di ba? Doon sa PIDEA leaks dahil binanggit na mismo, ipinresent na mismo ni Agent Morales, etong si Kumar, ang nasa likod at si Lisa Tanas, based on that video, nakausapin si Morales dahil inilabas ni Morales, nagtestimonya si Morales na si Marcos Jr., yes indeed, noong 2012 ay sangkot sa pulboronic, dapat i-raid niya. Di ba naalala nyo? Inilabas ngayon ni Agent Morales na kinakausap siya na wag nang tumuloy sa Senado at sumunod na lang kung ano ang offer ni Lisa Tanas at ni Kumar. Kung hindi siya susunod, si Lisa Tanas at si Kumar, according to that video, ay pwede siyang gurgurin sa pamamagitan ng aksidente o painumin siya ng formalin o kung ano pa man lason. Right? Yan ang pwede nilang gawin kay Attorney Harry Roque. Ano ang laban ni Harry Roque sa mga bangag? Kung ako nga, di ba? Na wala silang jurisdiction. Ano ang sabi ng NBI? Huwag daw ako pasisiguro kasi kapag puno na ang salop, dapat nang kalusin kahit ako'y nasa Amerika ay kanilang hahantingin. Coming from former judge Santiago, sinabi niya yan na ako'y hahantingin kahit ako'y nasa Amerika. Ibig sabihin, kaya nilang mangdukot ng tao kahit wala silang jurisdiction. Si Harry ay protected ng Netherlands. Alam ko yan dahil nag-uusap naman kami ni Harry. Alam niyo kung makilala niyo ng personal si Harry Roque? Gusto niyo siya maging kaibigan, mga palangga. Isisi nga ako bakit ngayon lang kami naging magkaibigan ni Harry. Wala sa kalingkingan ni Harry ang human traffic. Kung ang meron, ang mayroong reputasyon na nangidnap si Lisa Marcos at ang gobyerno ni Bangag kasabwat ng DOJ, PNP, AFP, DFA, lahat sila.
Yan ang ayaw pag-usapan ng mga buwaka ng inang yan. Kayo dyan sa DOJ, putang ina ninyo. Dapat nagot kayo, mga inayupa kayo. Ang ganda ng melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin binigay ang isang biyaya. Biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol. Sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very, Bayan ko, Minamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oy. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.